Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, sa isang workshop, napaka-importante ng mga saw o yung mga lagare, no? Especially yung mga power saws, yung mga power tools na saw. O, ano ba yung mga importante na ginagamit natin na panglagare na power tools? Of course, meron tayong circular saw, meron tayong jigsaw, table saw, miter saw, di ba? So, iba-iba klaseng saw yan, kanya-kanya ng gamit. Meron pang bandsaw, yung mga ganyan, di ba? So, yan yung mga saws na madalas natin makikita sa mga workshop. Pero alam nyo ba na merong isang klase ng saw na madalas ay na-overlook, no? Na underrated. Sobrang underrated ng saw na ito. Pero, I think, isa ito sa pinaka-importanting saw na dapat ay meron ang mga DIYers o mga woodworkers, mga karpintero tulad natin, no guys? Ano yung saw na yan? Eh, di yan ang pag-aralan natin ngayon. Pero bago yan, intro muna tayo. Let's go! Pero guys, before we go on, gusto ko rin pong pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat na nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nagsusubscribe, maraming salamat sa inyo. At kung di pa kayo subscriber sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo. At pakifollow na rin ako sa aking Facebook page, Gene Caralde 11-9 Workshop. Okay? And before we go on again, gusto ko pasalamat sa sponsor ng ating vlog ngayon, Harden Tools, may t-shirt na ako, Harden Tools Philippines. So thank you so much sa inyong pagsuporta sa 11-9 Workshop, no? So kung di dahil sa mga sponsors na ito, kaya nagpapatuloy ang 11-9 Workshop. At ang Harden, yan ang pinakabago nating na partner ito sa 11-9 Workshop. Okay? So ngayon, kanina pinag-usapan natin yung mga lagare. So, napaka-importante, no guys? Madalas ma-overlook. Madalas na hindi mapag-usapan yung mga madalas natin pag-usapan, syempre, mga normal na saw, circular saw, jigsaw, ganyan. Pero madalas natin mo-overlook yung isang klase ng saw. I think, napaka-importante rin. At yan ay ang reciprocating saw, no? Bakit napaka-importante ang reciprocating saw? Ang reciprocating saw, guys, is hindi siya designed as a fine woodworking tool. Hindi siya ginagamit para sa mga fine cuts. More of demolition cut. No? So kung may kailangan kayong gibain, may kailangan kayong baklasin, dyan nag-excel ang mga reciprocating saw, no, guys. So marami, sobrang daming gamit ng reciprocating saw at kaya nito pumutol ng halos lahat ng klase ng mga material na ginagamit natin sa ating bahay, sa labas, sa ating mga trabaho, no, guys. Kaya yan ang ating pag-aaralan ngayon. Dahil meron tayo dito from Harden. This is the Harden 900 watt reciprocating saw. So tara guys, unbox natin, tingnan natin kung ano yung laman. And mamaya testing natin to sa iba-ibang klaseng materials, no? Let's go! This is the Harden 800 or 900 watt reciprocating saw. It's 220 to 40 volts, 50 hertz, no? 900 watts and 0 to 2,800 RPM. So I don't know kung tama na 50 hertz lang to. I think it's 50-60 hertz yung kanyang frequency, no guys. So siguro to yung print ng box na to is yung sa mga countries na 50 hertz lang, no. And yan siya. It's very simple saw. So let's open it up. Tingnan natin kung ano laman. Alright, so first of all, of course, nandito agad yung saw. Makikita nyo agad siya. Ayan. Okay, that looks really nice. Okay, so yan. Yan guys, that's the Harden reciprocating saw. And it looks really cool. I like it. Ang ganda nung kanyang kulay. Orange and black, no? Orange is the new black, sabi nga. And it comes with normal features na makikita nyo sa reciprocating saw. It's got the on and off na trigger. Merong hold trigger dito. Merong variable speed adjustment. Ayun guys. Meron siyang, dito lalagyan yung kanyang shoe. Ito yung kanyang shoe pala. At meron siyang dito lalagyan ng blade, no?
Tapos, meron din siyang pinipindot dito. I think this is para pwede mong paikutin. Ayun. So, pwede umikot yung kanyang body. I think it can turn 180 degrees on both directions. So, that's nice kasi yung ibang mga low cost na reciprocating saws, walang feature na ganyan. Hindi sila umiikot, no? Pero ito, meron siya. That's really cool. And useful yan kapag kailangan magputol ng mga patagilid, no? So, hindi mo na kailangan ipivot yung katawan mo, yung saw na lang ipivot mo, no? Tapos, it also comes with accessories, of course. Siyempre, meron manual. And warranty card from Harden Tools. At may kasamang blade. So, may kasamang dalawang blade. May kasama rin pala siyang carbon brush. Ayun. Extra carbon brush. That's cool. So, para pag na ano yung carbon brush, pudpud na, hindi ka na kailangan bumili. Pwede mo na palitan agad. At may kasama dalawang blade. Yung isa niyang blade is ito yung Harden na 18 TPI bimetal. This is for metal cutting blade. Thin metal guys ha, hindi ginagamit na reciprocating sa pag-cut ng mga flat bar, yung mga makakapal na bakal. Usually ginagamit to yung mga ano lang, mga angular, mga ganyan, mga lilipis na bakal lang guys. At ito, 6 TPI na wood blade, no? You can see na makapal or mas malaki yung kanyang ano, ngipin na yung mga wood blade. Na marami pang klase ng reciprocating saw blades, guys. Meron ako dito mga sample. So, iba-ibang teeth, no? Iba-ibang klase. Ito din sa metal cutting na blade to. I think this is yung pwede sa bakal at pwede rin sa kahoy, no? Maganda yon guys kasi kapag nagde-demolish ka, halimbawa nagkakat ka ng mga kahoy na may lamang pako, hindi ka na kailangan magpalit, no? So ito, it can go through nails, it can go through wood, okay lang siya. Meron din yung mga mahabang ganito. I think this is for ano, pang putol ng mga sanga. Mamaya pakita ko sa inyo yung ano na yung functions na yan. Ito, meron din ako na mas konti yung ngipin na pang kahoy, ganyan. Meron din ito pa pang bakal, no? Yan, iba-iba. So, iba-iba ang klase yung mga reciprocating blades, iba-iba klase ng haba, yung iba meron pang flexible na ganyan, iba-ibang material yung pwedeng makat, no guys? And I think kung bibili kayo ng reciprocating saw blade, I think ang piliin nyo talaga yung pwede sa, ano, pwede on both sa kahoy at sa bakal para hindi na kayo papalit-palit ng blade, no guys? Pero anyway, meron din pala tinitinda yung Harden na reciprocating saw blades, ayan. So, check nyo kung gusto nyo bumili ng blades. Halimbawa, bumili kayo nito at gusto nyo dagdagan yung mga blades nyo, meron din yung Harden yan. Ayan. So, yun. So, tara guys, testingin natin to. Pakita ko sa inyo kung ano mga pwedeng silbi ng mga reciprocating saw. Okay guys, so ito ang halimbawa na sa silbi ng reciprocating saw. Halimbawa guys, example lang, itaas nga natin itong konti. So, taas natin ng konti para makita nyo. Ayan. So, yan. Halimbawa, meron kayong ganito. May kailangan kayong i-demolish. May kailangan kayong kalasin. No? Meron kayong kailangan baklasin na kahoy sa inyong bahay. May it a fence or siguro bumili kayo ng mga paleta na malalaki at gusto nyo baklasin yung mga kahoy. No? Pero ayaw nyo gamitan ng jigsaw, ayaw nyo gamitan ng circular saw kasi baka may palamang pako, hindi nyo alam, di ba? Hindi natin alam, baka may palamang pako. Baka yung circular saw nyo, yung blade, mamahalin. Ano ba? Diablo yung blade nun, mahal yun. So, ayaw nyo mabungi. Ang magandang gamitin dyan, no, ay ang reciprocating saw. Kasi ang blade ng reciprocating saw, napakamura lang guys. Kung mabungi man to, bilan nyo ng bago. And standard naman ang blade ng reciprocating saw. So, any brand would fit sa Harden na reciprocating saw. So, ipit natin to guys. Ito yung kanyang wood cutting blade. And madali lang to ikabit sa kanyang saw. So, you just have to ikot lang to sa kanya. Ayan. Ikot nyo lang yung lock na yan. And then, i-baon nyo hanggang kaya and then bitawan nyo. And double check nyo kung secure. Tapos ito, itong kanyang kung ano na to, pwede mo siyang i-unlock. Pwede mo iusog kung gusto mo. So, kung gusto mo na mas fine or mas precise na cut, pwede mo idikit yung kanyang shoe na ito sa puputulin mong kahoy. Yan. Na-adjust yan, guys. So, yan natin to. Isaksak natin. Testingin natin kung gumagana.
Baka mamaya hindi gumagana, hindi ko pa ito na-test. Hindi, syempre gagana yan. Pero, testingin natin, no, guys. So, kaya, naka-twist. Putulin lang natin. Okay. So, let's plug it in and let's see. So, moment of truth, guys, kung gumagana. Oh, batayaw. Ah, hindi. Yung extension ko hindi nakasaksak. Yes, yun. Meron pa ilaw yan, guys. Meron siyang light. So, that means live na siya. And sabi ko kanina, pwede mo i-adjust yung kanya speed. Halimbawa, kakat ka ng bakal, mas maganda pag bakal is slow speed, so pwede mo siyang bagalan. Ngayon, ayan. Ayan, mano-mano speed, oh. Ayan. I think yan ang pinakabaga niya na useful speed. Pero, mas gusto ko na mabilis na lang. Tapos, ayan. So, yeah, hindi siya nakakontrol. Hindi mo nakakontrol yung speed niya using the trigger. So, kung gusto mong bagalan talaga siya, kailangan mo i-adjust siya. Yan, nakasama ko may optimum speed na gusto mo. So, let's use yung relatively na slow speed niya. Let's cut this one. Tingnan natin. Alright. Alright, yeah. So, try natin i-cut to yung gitna. Meron kasi tornilyo dito at ayoko i-cut yun. So, try natin i-cut sa gitna. So, ilapag lang natin yan and then paanda rin natin tsaka ibaba natin, no, guys. Tanggal. Baklas. Anyway. Yun. So, ganun, guys, pag demolition, no? You don't care kung accurate yung cut mo, basta ano lang siya, maputo lang siya. Now, ibalik natin sa high speed. Tapos, i-try naman natin i-cut. So, ito naman guys, try natin i-cut to na diretso lang, na paluchina lang, at nilagay ko siya sa high speed. Yun. At kung side view naman, pag side cut, ganyan, balik sa taas, balik 90 degree. Yun. So, that's how you use it on wood. Okay guys, meron naman ako dito na angle bar, 1-inch angle bar. Malipis lang yung bakal na to. I think it's only 1.5 mm, no? So, nilagay ko sa kanya yung kanyang metal cutting na blade. And let's try lang pilot itong putulin itong angle bar na to. Whoop! Yeah. Yeah. Nabitawan lang ng aking vice. But that's okay. Balik lang natin. Ipitan ko lang. Yeah. Okay. Natin ulit. Yun. So, pwede na pangputol siya ng bakal. So, isa pang common na material is ito, PVC pipe, no? Kung may puputulin ka ng mga PVC, ayusin lang natin yung pagkaka-vice niya. Yan. So, hopefully hindi siya gumalaw. Palitan natin yung blade, guys. Palitan natin ng ito ay medyo fine tooth ng konti. Fine tooth for wood. Pero pwede rin dito yung pangbakal, no? Yung sa PVC. So, isip ko lang to. Yan. So, let's try.
Ayun, so easy lang siya mag-cut ng PVC pipe. Okay, so isa pang useful na pwede mong gamitin sa reciprocating saw is pagputol or pag-pruning ng mga puno, sanga. Okay, yung mga sanga or mga maliliit na puno, pwede mo siyang gamitin na pamputol dyan. Usually, kapag may mga garden tayo, di ba, kailangan may mga puno tayo, kailangan natin i-prune. So, usually, ginagamit natin pang prune is the old-fashioned way, iniitak natin, di ba guys? Eh, medyo labor-intensive yun, masakit sa kamay. Now, pwede ka naman gumamit na chainsaw. Meron ako chainsaw na ganito, maliit lang, pero ang problema naman dito guys is, ano ba, madagta yung puno, messy, no? Yung kasi yung dagta niya kung ano, dumidikit do sa blade, do sa iba-ibang parts ng chainsaw na blade, no? So talagang hindi siya maganda. So dito, pwede mong gamitin yung ating reciprocating saw. And palitan lang ulit natin yung blade, gawin natin yung aking ano, yung mahaba akong blade dito na pang ano talaga, pang vegetable. So ito, yan. Ito yung mahabang blade na pang garden. So, pwede mo pantabas ng mga troso ng mga puno ang reciprocating. So, halimbawa ganyan, may nakatanim kang puno at kailangan mong putulin, no? Pwede mo gamitin to, i-side view mo lang siya. Cuts like butter, guys. And very smooth. So guys, alam nyo ba na ginagamit din ang reciprocating saw ng mga matador, yung mga nagkakatay ng baboy tsaka ng baka, no? Kasi kaya niya rin mag-cut ng buto, no? At flesh, no? So, ilagay ko rin sa kanya yung kanyang blade na medyo maraming ngipin para hindi mawarak na gusto yung kanyang laman, no? Pero wala naman laman to. Meron tayong buto rito ng crispy pata. Kumain kasi kami ng crispy pata kahapon. And it's a perfect opportunity para matesting natin itong ating reciprocating saw. So, ito po itong ito kasi pata ng pataas muna. Ay ba? Tingnan natin. Yun. So yan, kaya-kaya niya kahit buto. So guys, ayan ang ating hardened reciprocating saw. And hindi ako nagbibiro guys, this is one of the, I think, essential na saw sa inyong bahay. No? So kung meron na kayo circular saw, meron na kayong jigsaw, I think you should consider getting a reciprocating saw. Kasi sobrang dami niyang silbi na ano, it's not the best saw for accurate cutting guys. So medyo mahirap siya mag-cut na ma-accurate na bagay kasi medyo malikot siya ng konti yung kanyang blade, no? Pero sabi ko nga sa inyo, pag kailangan nyo na magputol, demolition, no, pruning, ganyan, diyan nag-excel ang mga reciprocating saw. And this one from Harden is really great. Okay na okay siya for me as a reciprocating saw, as a corded na reciprocating saw. Meron na kasi ako dito na cordless, pero having a corded version is really nice. I think makakatulong dito sa akin. Wala naman akong garden, pero minsan nagvo-volunteer ako dito sa subdivision namin o pag may mga kailangan i-trim na mga puno, pwede namin gamitin to, no, guys. So, yeah, it's a really nice tool. It's built strong. Yun, mukha naman siya matibay, no, guys. So, I think magiging sobrang useful to dito sa 11 workshop. Marami pa ako kailangan na distrongkahin ng mga ano dito kasi nagbabawas ako ng mga kalat. So, may mga tao dito na kailangan ko kalasin para maitapon na maayos. So, ito gagamitin ko sa kanya. Yun. Yun. Again, guys, thank you so much sa Harden sa paggamit ito sa atin sa 11 workshop. At kung tatanong kayo kung magkano to, ayan ang presyo, guys. Ayan. Ayan. Tapos, i-link ko na rin sa baba yung sa description kung saan nyo to pwedeng umorder, no? Sa Lazada, meron yan. Shopee, meron din. So, sa Harden official store. Okay? So, yun. So guys, again, thank you so much Harden for sponsoring or supporting 11 Workshop. You can check their website, Facebook page,
at yung kanilang Shopee and Lazada store. Nasa description lahat yung link na yan, guys. And I'm gonna see you guys again. This is Gene from 11 Workshop. Adios.